Tama ka po, Idol Krishna. Hindi ka nag-comment or nagsalita sa mga live nila Pugong ng hindi maganda at masasakit na salita sinabi nila tungkol sa iyo. I-pray na lang sila, maraming nagmamahal sa iyo. Ang tunay na hindi ka ginagamit sa kanilang mga views at yun ang tunay na nagmamahal sa iyo is sa iyo ang iyong family. So ayun guys, magandang araw sa inyong lahat at ayun, wala na namang upload si Krishna or Peking Koreana sa kanyang YouTube. Ayun, 3 days ago na yung latest niyang upload at kaya dahil dito, minabuti ko na lang in-stock ang kanyang Facebook account kung may upload ba siya. At ayun, may upload siya, no? Marami siyang upload dito. Active siya sa pag-upload dito sa Facebook. Sa bagay, si Facebook hindi kailangan ng malakas na internet, kahit load lang ang gamit mo, makapag-upload ka na ng Reels. Hindi tulad ni YouTube na kailangan talaga ng malakas na internet kapag mag-upload ka ng video. At ayun, madami siyang upload dito, picture, kung ano yung ganap nila sa mga araw na wala siyang upload. Kung gusto niyo i-check, visit niyo lang ang kanyang Facebook. Ayun, nandun din yung mga TikTok ni Inday Ugdot, kasama siya, si Inday Ugdot, yung ate niya, ayan, ito. At dito yung naagaw pansin ko talaga sa pag-visit ko sa kanyang Facebook account. Binisita ko na to yung Facebook account niya nung nakaraang araw, medyo na. At ayun, madami na pala siyang upload na hindi ko nakita. Kaya mabuti na lang in-stock ko ang kanyang Facebook. At ito agaw pansin itong Reels na i-share niya, no? Ayan, dito sa Reels, ang sinabi dito kasi dito natuwa kasi ako sa comment kasi maraming nag-motivate dito sa i-share niya ni Krishna na Reels. Maraming nag-motivate sa kanya, no? At maraming nagpalakas ng loob na fan niya na nagsasabi ng na mga salita ba. Kumbaga nakakagagaan sa loob ni Krishna. Ayun, dito sa Reels na i-share ni Krishna may sinabi ito na wala kayong narinig sa akin kahit na may narinig ako sa inyo na sobrang sinaktan ako at binago ako. Ayun, i-share po ito ni Krishna itong video ito. At ayun, maraming nag-comment dito na talagang pinalakas nila yung loob ni Krishna, no? So ayun nga kay Mamo, that's life B, may ups and down. Importante is hindi ka nag-talk bad to them. Pray ka lang always and let God handle all things kasi walang imposible sa Kanya. Magtiwala ka lang, gaganda din ang buhay mo. Basta may direksyon ang tiwala sa sarili, makakaya mo lahat. Subaybayan ka namin palagi at hoping and praying na magpatayo ka na ng bahay sa lupa nyo na nabili mo na. Matatawag mong may simple and humble home. We are looking forward for that and fighting. Yes, totoo po talaga, legit. Isa po talaga ito sa mga inaabangan ko kay Krishna bilang tagapagsubaybay din sa kanya na yung time na makapagpatayo na siya ng sariling bahay na yung medyo bongga na bahay ba, diba? Yung simentado talaga. Ayun naman kay ma'am, okay lang yan, Bibi Labs, magpatawad pa rin tayo, less talk, less mistakes, basta importante malinis ang konsensya mo. Ganyan talaga Bibi, basta iwasan ang mga grupong di makakabuti sa'yo at gagamitin ka lang para sa sarili nilang interes. Palagi mong alalahanin mga payo nila sa'yo at palagi ka lang mapagkumbaba at magpasalamat sa iyong langlang, ayun lang si Sir Paul, para lalo kang pagpalain. Sana soon, bahay naman ng magulang ang matupad na in God's will, we love you Bibi and support you always. Chisnatic Sulid, yun. Ayun, ingatan mo YouTube channel mo, Bi. Alamin mo mga bawal gawin at dapat gawin, ingat lagi and pray always. So ayun, isa din yun sa concern ko talaga. Kasi may YouTube short si Krishna sa kanya YouTube channel na gumamit siya ng kanta na ayun, yung mga rap ngayon, yung mga bagong mga kabataan niya ngayon ng mga rap. Yung hindi yung composition talaga na tungkol sa kanya. Yung composition talaga tungkol sa Krishna. So siguro naman pwede siyang gumamit noon. Pero hindi, yung sa YouTube shorts niya is mga rap yung ginamit niya. Tagalog din, pero ayun nga, pwede yun makapiright guys, so kung sino man yung nagmamayari ng kanta na yon. So concern lang talaga, tama yung sinabi ni ma'am na mag-ingat kasi sayang, kahit kilala na siya pero pag nahack pa rin yung kanyang YouTube channel, sayang pa rin talaga kasi nakapublish na siyang marami, magsisimula naman ulit, di ba? Sayang yung panahon. So sana alamin ni Krishna talaga yung mga dapat or mga na gagawin, mga dapat iwasan nang sa ganun maging permanente yung YouTube channel niya at hindi umabot sa point na ma-hack, no? Kasi sayang. Ma-hack or ma-delete dahil sa violation or sa dami ng copyright, kasi yung copyright, pag nakatatlong copyright ka na sa YouTube, delete na talaga yung YouTube channel mo. Depende na lang sa yan sa'yo kung i-appeal mo, no? So ayun, dalawang YouTube shorts pa naman yun kay Krishna, tapos may music. So siguro wala pa naman siyang sinabi tungkol doon. So siguro hindi pa na-strike yun ng copyright at sana wag sanang maka-strike yun ng copyright. Pero kung makita kasi yun, kung ma-detect ng owner na kanta, so nasa sa kanya na yun kung i-strike talaga niya si Krishna, di ba? Tama yan Krishna, silence is very wisely thinking of people. Silence is very dangerous revenge. Hayaan mo na sila sa mga basher, basta nandito lang kami, totoong nagmamahal sa'yo. Mahal ka namin, God bless you always. Yan. Tama ang sinabi mo, tama ang ginawa mo, pinili mong manahimik, isa patulan lahat ng sinasabi nila sa'yo. Set aside mo lahat ng puro negative na nasabi nila. Ito lang ang lagi mong tandaan na hindi kaduwagan ang pananahimik, bagkus gawin mong lakas at hindi kabawasan sa pagkatao mo yun. Kaya padayon na perme. Tama ka po Idol Krishna. Hindi ka nag-comment or nagsalita sa mga live nila Pugong ng hindi maganda at masasakit na salita sinabi nila tungkol sa iyo. I-pray na lang sila, maraming nagmamahal sa iyo. Ang tunay na hindi ka ginagamit sa kanilang mga views at yun ang tunay na nagmamahal sa iyo is sa iyo ang iyong family, which is true naman. Kahit anong mangyari, yung totoo talagang concern sa atin at totoong may pagmamahal sa atin is yung pamilya talaga. Kaya wag mo sabihin hindi ka matalino kasi ginawa mong pananahimik, daig mo pa ang isang degree holder kung turingan. Diyan ka hinangaan ng marami at mahal ka ng Diyos kaya daming blessings darating sa iyo.
Ayun, hayaan mo na sila, basta mas maganda tumahimik na lang, mas panalo ka na nun eh. Bahala na si Lord sa kanila. Tuloy ka na lang sa paggawa ng mabuti, tuloy mo gawain mo, mag-vlog ka na ng mag-vlog. Huwag mo sayangin ang oras sa pag-iisip sa kanila. Ituon mo sa oras mo sa pag-vlog dito. Nandito lang kami, susuportahan ka, mahal ka namin. I love you, Krishna. It seems they are having poor manners sa ginagawa nila sa'yo at tama ka, pananahimik mo, silence kills evil. Pero minsan kailangan mo i-clear ang iyong sarili sa maling paratang, lalo na't nakakasira ng iyong dignidad kasi hindi naman maganda na naglalakad ka ng walang ulo. So siguro naman, ito guys hindi na dapat to, alam ko na hindi na dapat balikan kasi tapos na. Pero dahil sa comment na ito, so siguro din, kung hindi pinuntahan, di ba, nag-live yun sila sa Sir Paul, tapos yung last live nila tungkol the issue, yung marami silang sinasabi na hindi maganda kay Krishna, yun may screenshot, yung marami sila, yung nagbuka sila ng package, di ba, kinabukasan is pinuntahan na agad nila si Krishna, or siguro nga hindi kinabukasan yun, siguro yun, kasi nag-live sila ngayon, parang kinabukasan in-upload nila yung video na pinuntahan nila si Krishna, di ba, natandaan nyo yun, so siguro after ng live nila, na-realize nila siguro na medyo foul na yun yung pinagsasabi nila. At siguro may kaba na kung baka hindi na makapagtimpi si Krishna dahil doon kasi medyo na din yung pinagsasabi nila sa live. At kung ako sa kay Krishna pero nakaka-trigger niya talaga. At siguro may kaba din sila yung PBT na baka magsalita na si Krishna pag napanood yung live. Siguro ganun kaya hindi nila hinintay na mapuno si Krishna or magsalita ng live kasi si Krishna bata pa, madala talaga sa emosyon. Baka kung mag-live si Krishna dahil sa galit doon sa live or hindi nagustuhan yung sinasabi nila sa live, baka pag live ni Krishna is ano-ano na lang yung sasabihin, ano-ano na lang yung kumbaga kung may hindi man tayo nalaman, baka ano-ano na yung ibulgar ni Krishna, yung mga ganun, ay lang to guys perception lang ba, opinion ko lang to. So kaya pagkatapos siguro ng live nila, na-realize siguro nila na na yun, parang hindi maganda yun, so kaya pinuntahan siguro nila agad doon sa bahay, di ba magkasunod yun, kinabukasan pinuntahan agad nila ba yun, or siguro pagkatapos ng live or pinuntahan nila yun, o kinabukasan na nila in-upload ng video ng ganun, parang hindi nila hinintay na mag-reply si Krishna, na magsalita din si Krishna tungkol sa pinagsasabi nila. Kasi kung hindi nila pinuntahan yon, tapos after ng live, may malaking chance talaga na yung pananahimik ni Krishna is parang di na pwede dito. Kailangan ko na magsalita. Yung mga ganun. Panoorin mo, BB Girl, vlog ni PB. Kausap niya yung bata. Grabe yung ngiti ni PB. Pauwiin ka na daw para may mami siya ha. Bago lang na vlog. So ayun, feel ko guys may mga ilang araw na din kasi. So feel ko hindi na wala nang planong babalik si Krishna. Talagang may tampo siya siguro. Ayun, siya lang yung nakakaalam. Siya lang naman yung nakakasama natin. Nakakasama ng PB team. Siya lang yung nakakaalam sa rason na siguro na hindi para sa siguro sa kanya na hindi na siya dapat babalik doon. May mga rason na siya lang nakakaalam. At syempre, vlog lang naman yung nakikita natin, di ba? At sila lang yung nakakaalam talaga kasi nagkasama sila. Pero sana kung ganun man yung iniisip ni Krishna, sana mabago talaga. Kasi isa din sa concern ko talaga nang sa ganun ma-okay sila, mabalik siya sa PB House is yung YouTube channel niya. Nang sa ganun mas lalong successful ba? Dahil alam ko guys, at sigurado talaga ako na mas successful at mas mapadaling maging successful yung YouTube channel ni Krishna pag nasa poder siya ni Sir Paul. Padayon jud sa kinabuhi day Chris at iwasan ang depression, stay focus. Ayun kay ma'am, tuloy lang daw sa buhay day Chris at iwasan ang depression, stay focus. So ayun yung isa sa mga way na pag-iwas ni Krishna sa depression, alam naman natin is siguro ito yung pagti-TikTok niya, pagsayaw dito sa TikTok at ayun, yung mga bagay na pwede niya gawing libangan nang sa ganun hindi siya maisip yung mga bagay-bagay na makapag-depress sa kanya. Kaya advice ko sa inyo kapag may upload si Krishna dito sa TikTok na hindi kayo makasabay kasi nga Jinsi naman si Krishna mga bata pa, alam niyo naman mga uso-uso ngayon, kung hindi kayo makasabay wag na lang kayo mag-comment ng masasakit na salita. Kung pwede lawakan niyo yung pag-iisip niyo, kaya mo yan basta upload lang ng upload, basta wag mawala ang Diyos sa buhay mo, siya na bali. Yes, kaya naman talaga ni Krishna guys. Ang suggestion ko lang talaga niya, upload lang ng upload, wala siyang sasayangin na araw. So sana mapaisip niya na manood ng tutorial kung paano mag-schedule posting nang sa ganun kahit wala siyang signal or pupunta siya sa lugar na walang signal or busy siya, is makapag-upload pa rin siya, lalo na kung may naipon siyang video. Yung schedule posting talaga sana pag-aralan niya. Basta habang kumikita ka ngayon ng maganda, mag-ipon ka sa bangko or mag-invest ka ng property mo, dahil ang trabaho ng isang YouTuber di yan permanente. Bigyan mo halaga bawat sentimo na pinapaguran mo, hoping to meet you in person. Take care, Krishna. Madaming nagmamahal sa iyo. So ayun, kung ako sa lugar ni Krishna guys, lahat ng social media platform na pwedeng kumita is papasukin ko talaga, lalo na itong Facebook. Kasi di ba marami ng vlogger na yumaman dahil kay Facebook kahit hindi sila mag-promote ng sugal. Sahod lang. Malaki din kasi yung hindi din biro yung sahod dito kay Facebook. Ayan, 25k followers na siya. Kilala na talaga si Krishna. Kaso lang, ako 100% sure talaga ako na hindi ito kikita itong walang pupuntahan itong page niya. Page ba niya ito? Tingnan ko guys sa kanyang personal details. Kung page ba ito? Ayun, page nga, personal vlog. So alam ko walang mapupuntahan ito. Hindi abot sa point na ma-monetize ito at magkaroon ng earnings kasi
yung video niya na may mga music, yung TikTok niya, ina-upload niya dito. So alam ko copyright yan. So iwan ko ba bakit ginawa niya yan. So siguro wala siyang intensyon na kumita dito sa Facebook. So sana seryosohin niya, no? Yung mga yung mga i-upload niya dito is kumbaga yung mga clip sa buhay niya, sa bahay nila, yung ginagawa nila. Kumbaga hindi na siya gagamit ng music, pwede naman niya i-voice over, no? Or yung mga ganap, kahit mag-video lang siya sa clip ng ilang segundo, pwede na yun sa Reels. Pero ayun nga, kapansin ko dito yung mga video niya sa yung mga video niya ng mga background music like TikTok ang ina-upload niya. Wala pa rin say guys, makapiright pa rin yan. At sa dami ng copyright mo, dumating na sa dumating yan sa point soon na mawala talaga yung Facebook page mo, isuspended yan ni Meta. So sayang yung araw. Yun yung kanina, Chris na Mahusay Vito, at binisita ko rin itong page niya na Peking Koreana. So ganun pa rin yung ginagawa niya. Nag-upload pa rin siya ng mga video na may mga music. May mga pwede namang music na gamitin, pero yung pagmamayari ni Facebook, kumbaga kung mag-upload kayo sa Reels, sa mga nakakaalam dyan, di ba? May mga music na may nakalagay na royalty free. Yun po yung mga free. At yung mga English yan, mga kanta sa labas, walang mga Tagalog. So ayun, si Chris na mahilig gumamit ng mga Tagalog na kanta, yung mga uso-uso. So ayun, prone talaga yun ng copyright. Kaya dito din sa kaniyang page na to na Peking Koreana, feel ko din wala din wala din itong mapuntahan ito, sayang lang. Kasi naka blue badge pa naman. Nagbabayad siya ng monthly dito, blue badge 4,500. Ayun, monthly. So sayang, nag-hashtag pa siya ng highlight, pero ayun, mahilig mag-upload ng may music. Makapiright pa talaga. So sayang, no? Sana may maka-advise talaga sa kay Chris na guys na huwag baliwalain yung mga opportunity ngayon, alagaan yung mga platform na kung saan siya pwedeng kumita, no? Kasi kung ito monetize na ito, siguro hindi pa ito monetize itong niya. Kasi may music pa yung mga video niya. Kung monetize to siguro, sa pagkakaalam ko, kung monetize na yung page mo, kapag gumamit ka ng music na may copyright, ma-mute na siya, wala na siyang sound. So sayang yung panahon talaga. Kasi dito sa kanyang Peking Koreana at dun sa Chris na Mahusay, may chance na malaki talaga yung chance na yun na ma-monetize na. Pero ayun nga, kadalasan sa mga content is labag sa rules ni Meta kasi gumamit ng music na walang paalam. Ayun, prone talaga ng copyright. So wala din. So sayang yung panahon. Sana kumita na siya sa YouTube. Hindi lang siya sa YouTube kumita, kundi sa Facebook. Dalawa yung account niya, Peking Koreana at yung Chris na Mahusay Vito. So 25 followers yung Chris na Mahusay, ito 84 followers. So malaki ng chance na kikita talaga din dito sa Facebook ng malaki. At kung sa TikTok, pwede naman din talaga yung mga video niya, mga ganitong pasayaw na may music. Sa TikTok to nababagay guys eh. At syempre may kita din yung view sa TikTok kapag monetize ka din. At sana yun guys, sana may maka-advise sa kanya na seryosohin din niya yung pagbablog dito sa Facebook. Halimbawa pwede naman talaga yung upload niya sa YouTube is pwede naman talaga niyang i-upload din dito Peking Koreana. Halimbawa dito siya sa Peking Koreana mag-upload. Yung upload niya sa Facebook pwede din niyang i-upload dito sa yung upload niya sa YouTube pwede din niyang i-upload sa Facebook. Pero wag sunod-sunod. Kumbaga halimbawa kung mag-upload siya sa YouTube ng video, pabutin lang muna niya ng mga isang araw or dalawa or tatlo hanggang sa magkaroon na muna maka-establish ng views yung in-upload niya sa YouTube, at saka niya i-upload sa Facebook yung video niya na yun. Nang sa ganun, mapanood din ng mga nasa Facebook yung video niya na yun, no? At pwede din hindi yung full video na mga reels lang, pwede din mga hindi long video yung i-upload niya dito, yung mga reels lang kasi may malaking kita din sa reels, di ba? Ayan, Peking Koreana at yung Chris na Mahusay Vito, feel ko talaga walang mapupuntahan itong mga Facebook account niya eh. Malaki pa naman yung followers, sayang. So ayan guys, for this video sana pangalagaan ni Chris na ito, alamin niya yung mga bawal, yung mga rules ni Meta at kay YouTube, mga bawal gagawin at dapat iwasan nang sa ganon hindi masayang yung effort niya at magsimula na naman siya ulit. No? So ayan guys, for this video, maraming salamat at subscribe mo YouTube channel at i-like itong video guys. God bless.